Love Serye TV. Mr. Billionaire Stay to Forever, tunghayan na po natin ang huling bahagi. Nasa Little Arena si Mahal at nag-aayos para sa anniversary party. Sa mga nakalipas na araw ay naghihintay siya ng message mula kay Roy kung yayayain ba siya nito sa anniversary party o hindi. Pero wala siyang natanggap. Bigo siya. Sign na yon na huwag nang ituloy ang balak. Pero sa isip niya siguro ay closure na rin yon para sa feelings niya para sa lalaki. Ang akala ni Mahal, ang closure ay para lang sa mag-boyfriend na nagkakahiwalay. Ang akala niya ang moving on ay para lamang sa taong kagagaling lang sa isang relasyon. Applicable pala sa lahat yon para basta nagmamahal ka at nasaktan. May mga taong fickle-minded, isa na roon si Mahal. Sayang, sana hindi muna inalis yung kulay ng buhok mo, Mahal. Sabi ni Yula na siya nag-aayos ng buhok nito. Bagay sa yung dating kulay eh. Sayang, initiman mo agad. Bawal sa work eh. Masisita ako, sabi niya. Nang magbalik sa trabaho ay pinakulayan agad niya ng itim ang buhok. Sa bagay, oo, tapos na. Tumayo si Mahal saka pinagmasdan sa sarili sa salamin. 3 kulay lang ang gown na pwedeng gamitin sa masquerade ball. Puti, itim o pula. Mas pinili ni Mahal ang itim. Oh, ang galing mo talaga, Yula. Puri ni Mahal. Thank you. Inabutan siya nito ng itim na maskara. Ito ang terno niyang gown. Suotin mo na. Eh ikaw, iwinasiwas nito ang palad. Mamaya na ako. Tinulungan siya ni Yula na isuot ang maskara. Kalahati na mukha niya ang sakop niyon. Eksaktong pagkasuot ay may kumatok sa pinto. Bumukas iyon at iniluwa si Trix. Ready? Seryosong tanong ni Trix. Yap, sagot ni Yula. Nilapitan ni Mahal si Trix. Iniumang ang kanang braso. Kumapit si Mahal. Lalabas na sila at pupunta sa function hall ng pigilan ni Yula. Isuot mo yung maskara mo, Trix. Bil niya ni Razel. Pumalatak si Trix. Tinulungan ni Yula ang lalaki na isuot ang maskara. Tahimik na sila naglalakad papunta sa function hall. Gusto man ni Mahal na alisin ang katahimikan sa pagitan nila, ay hindi niya magawa dahil kinakabahan siya. Huminto sila sa tapat na nakasarang pinto. Bago buksan ay binalingan muna niya si Trix. Hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha nito dahil na rin sa suot na maskara. May plano si Raz mamaya. Kaibigan ni Roy si Razel. They also know that what happened and they were willing to help us. Makikiride ka lang sa mangyayari. Ha? Pero hindi na makapagtanong pa si Mahal dahil itinulak na ni Trix ang pinto. Pumasok sila sa function hall habang si Mahal inilibot ang paningin sa loob. The whole place looked classy. Itim, puti at pula ang motif ng mga kagamitan at dekorasyon. It was almost Christmas but the ambience of the place looked, well, nasaan si Roy? Mahinang tanong ni Mahal. Nagkibit balikat si Trix. I don't know. Dumiretso sila sa isang bilog na mesa at magkatabing umupo. Pasimpleng hinanap ni Mahal si Roy pero dahil lahat ay nakamaskara, hirap siyang kilalanin ng lalaki. Isa pa, hindi na ash blonde yung buhok nito. Kagaya niya ibinalik na nito ang pagkaitim ng buhok. Napabugan ng hangin si Mahal. Sino nag-ayos nitong masquerade ball? Sina Yula? Sino Raz? Sagot ni Trix. Kahit hindi nakikita, pakiramdam ni Mahal ay pinagtataasan siya ng kilay ni Trix. Oh, sina Cade? Yeah, mula nang binuo ang Little Arena, taon-taon ay dito ginaganap ang anniversary party. Taon-taon ibang grupo ang nagka-handle. This year, it was Russell's group. Kasali si Roy. Kaya kung hindi mo man siya makita, baka nasa likod yon, nag-aasikaso. Hola, amiga, amigo. Sabi ng boses sa kanilang likuran. Bago pa man makalingon si Mahal, ay umupo na sa tapat nila ang 2 lalaki na nakasuot din ng maskara. Cade? Fritz? Tanong ni Mahal. Yup, si Roy. Iwinasiwas ni Cade ang kamay. Nandyan lang yun. May kasama ba siya? Date? Napayuko siya para itago ang pamumula ng pisngi. Wala, broken-hearted ang manok namin eh. Of course, broken-hearted si Roy kay Faye. Broken-hearted pa rin. Pinigilan ni Mahal ang sarili na sapuhin ng dibdib. Nang kumirot iyon, hindi niya gustong makita ng mga ito na nasasaktan siya. Masyado kasing mabagal ang manok natin, Cade. Tapos, hindi natapos ni Fritz ang sasabihin dahil biglang tumawa. Maging si Cade ay tumawa rin sa sobrang niyang pagtataka. Hindi niyo dapat pinagtatawanan ng feelings ni Roy. Sita ni Mahal sa dalawa. Kagad namang nagsorry ang magkakaibigan. Humalukip-kip lang si Mahal saka nag-iwas ng tingin. Napalabi siya. Kahit na ano pang nagawa ni Roy, hindi pa rin sapat yun para pagtawanan to. There was nothing funny about being hurt. Good evening, my dear subjects.
Nakita ni Mahal ang pag-facepalm ni Kate at Fritz. Sino yon? Tanong niya. Si Marty, may-ari ng Little Arena. Sagot ni Cade. A guy with a loose screw. Sabi naman ni Fritz, this might won't be possible without the help of our very own tennis ring. With the guidance of their captain, let's give them a warm round of applause. Sabi ni Marty na nasa stage. Isang masigabong palakpakan ang pumailan lang sa paligid. Maging si Mahal ay pumalakpak. Dahil hindi ko alam ang program, Russ, I'll give the floor to you. Nang kunin ni Russell ang microphone ay tumikim ito bago nagsalita. Sa totoo lang, wala talaga kaming plano. Ganyan lang, sayaw, kain, usap. Parang sulit.com PH. Pero may naisip na program ang isa naming member. Everyone else, please look underneath your chair. May makukuha kayong postcard na nakadikit. Ginawa ni Mahal ang sinabi ni Russell. May nakapanga siyang isang postcard. Binasa niya nakasulat doon. Queen of Hearts. Sabi niya, oh, you got the Queen of Hearts card. Good luck. Nakangisi sabi ni Cade. Mga mata lang ni Cade at labi nakikita niya. Kitang-kita ni Mahal ang mapanuksong kislap sa mga mata nito. Sa mga nakakuha ng Queen cards, pwede na ba kayong umakyat dito sa stage? Sabi ni Russell. Nag-alangan si Mahal. Wala siyang kakilala sa party bukod kina Cade. Hindi yun kasama sa plano niya. All she wanted to do was confess, then run away. Go Mahal, sabi ni Trix. Napahugot ng hangin si Mahal saka tumayo. Lumapit siya sa stage kasabay ng 3 pang babae. May 4 na sila sa stage. Doon sila umupo ng patalikod sa audience. Kinakabahan si Mahal dahil ramdam niya ang titig sa kanya ng mga tao. Sa mga nakakuha ng king cards, please come here to the stage and go to your respective partners. Oh God, pinanlalamigan ng kamay si Mahal. Sino makakapartner niya? Para saan ang partner? A familiar scent invaded her senses. Hindi magawan lumingon ni Mahal kahit na may nararamdaman siyang huminto sa likuran niya. The heat coming from the person behind her was familiar to her. Para simulan ang ating program, inihahandog namin sa inyo ang isang King and Queen prom dance. Our first pair, the spade pair. Oh, baka ito ang simula ng forever nyo. Panunokso ni Russell kasabay ng pangaasar ng mga tao. Wala na roon ang atensyon ni Mahal kundi nasa lalaking nakatayo sa likuran niya. When she felt his hand on her shoulder, she instantly knew who he was, who her partner was. Napapikit siya. She missed his touch. She missed him. Para bang wala nang importante kay Mahal kundi ang presensya ng lalaking to. With one touch, she had forgotten the pain she had felt. It only took one touch for her to be captivated by him once again. Nanayo ang balahibo ni Mahal sa batok at mga braso nang may mainit na hangin tumama sa kanyang tenga. I missed you, sabi ng boses. You look beautiful. Napapikit ng mariin si Mahal. Nakikilala ba siya nito? Now, one last couple, the King and Queen of Hearts. Inilahad ni Mahal at ni Roy ang kanang kamay. Agad yun tinanggap ni Mahal. Inalalayan siya ng lalaki hanggang sa makarating sila sa dance floor. Ipinatong ni Mahal ang mga kamay sa balikat ni Roy habang ang lalaki ipinadaustos ang palad sa kanyang bewang. Tahimik lang silang nagsasayaw. Mahal didn't mind the silence. She was still thinking of what way she could do and tell him her feelings without sounding pathetic. Nang matapos ang tugtog, ang akala ni Mahal ay ihahatid na siya ni Roy sa pwesto niya kasama ni Trix. Pero nanatili silang nakatayo sa gitna. From her waist, his hand went upward until it rested behind her head. He moved her head so it would rest against his shoulder. Napapikit si Mahal na maramdaman ang malapad na dibdib ni Roy. She felt whole again while being in his arms. Hindi siya makakilos dahil sa mga bisig nitong nakapulupot sa katawan niya. Alam kong hindi ako ang ideal man mo. Hindi ako kagaya ni Trix na seryoso. I always laugh. I always smile. I am a ball of fucking sunshine. Sabi mo nga, ang tipo mo sa lalaki yung lalaking hindi ako. Biglang sabi ni Roy. I'm not Trix, Mahal. I'm not like him. But I'm fucking proudly say that I can make you laugh. I can make you smile and I can make you happy. Sapat na ba yun para mapansin mo ako? Para mahalin mo rin ako? Gusto mang tingnan ni Mahal ang lalaki ay hindi niya magawa dahil hindi siya makakilos. She was dumbfounded. Para bang nabibingi siya. Namali ba siya ng dinig? Humigpit ang pagkakayakap ni Roy na para bang sa kanya kumukuha ng lakas. I'm sorry for suddenly disappearing after our Sagada trip. Gusto ko lang mapanatag ka, Mahal, na minahal kita hindi dahil rebound ka kundi dahil mahal kita. Despite the weeks without you, all I can think about is you, your face, your smile, your voice, all of you.
Ayokong maisip mo na kaya ko lang sasabihin na mahal kita dahil naging comfort zone kita nung nasa Sagada tayo. So I gave us a time off, a time for you to think and a time for me to tie some loose ends. I love you, mahal. You did not pick up the pieces of my heart. You made me want to pick it up and glue it together so I can give it to you as a whole. Nakagat ni Mahal ang ibabang labi at lalong isinubsob ang mukha sa balikat ni Roy, pero nagtapakan pa rin ang mga luha. All the fears, all the pain, all the doubts, they were slowly fading away. Do you remember the 2 favors you owed to me? Meron pang natitirang isa, hindi ba? Spend time with me again. I'll make you fall for me. I don't care about tricks or your standard. I will still love you even if everyone is against it, even yourself. Bahagyan lumayo si Roy. Ipinatong ang daliri sa baba niya saka itinaas ang kanyang ulo. Hinubad pala nito ang suot na maskara. Nagtama ang kanilang mga tingin. Inalis ni Roy ang suot niyang maskara saka masuyong pinahid ang mga luha. Idinikit nito ang noo sa kanyang noo. Are you so sad to hear my confession? It made you cry? Marahan tanong ni Roy. Umiling si Mahal. Masaya ako. Humihikbing sabi niya. Bakit? Kasi mahal din kita. Minahal kita kahit si Faye yung mahal mo. Minahal kita kahit hindi ka pasado sa ideals ko. Tinanggap ko lahat kasi mahal kita. Kahit nasasaktan ako, mahal pa rin kita. Kahit si Faye pa rin yung mahal mo, mahal pa rin kita. Kaya ako nandito kasi mahal kita. Hindi na naman mapigilan ni Mahal ang mga luha. Silly, I'm already over Faye. Ikaw na mahal. Narinig kita sa Bite Me. Sabi mo mahal mo pa siya. I loved her. I went to Faye to say goodbye to the feelings that I once had for her. It was the closure I needed so I could fully face you. So I can love you fully. Gusto ko kapag nagkaharap tayo, kaya kong sabihin sa'yo na sa'yo lang ako ng buong buo. Akala ko siya pa rin yung mahal mo. Natakot ako kasi akala ko hindi mo siya nagawang pakawalan. Naalala mo ba yung sabi ko sa'yo? Yung may nagmahal sa'yo ng higit pa sa pagmamahal ko kay Faye? Naligaw lang siya. Na-late. Pero heto na siya ngayon. Nasa harap mo. Sinasabing, Mahal, pasensya na kung na-late ako. Pero heto na ako. Hindi na mahalaga kung na-late ka o naligaw ka. Ang mahalaga nandito ka na. Sabi ni Mahal at masuyong hinaplos ang pisngi ni Roy. Nandito nga sa harap niya ang lalaki. Hindi ito panaginip lang. Mahal mo ako kahit hindi ako pasok sa ideal man mo? Natutunan ka ng mahalin. At natututunan ko na sa pagmamahal, walang sukatan. O tipo, basta mahal mo at masaya kayo, hindi ba? Biglang nangunot ang noo ni Roy. Bahagya rin tumalim ang tingin sa kanya. Pero nagde-date kayo ni Trix sa Coffee Cat. Kahit ngayon si Trix yung date mo. Nakagat ni Mahal ang ibabang labi para pigilan ang pagngisi. Parang tama nga si Trix sinasabi nito na nagseselo si Roy. Hindi kami nagde-date sa Coffee Cat. Nag-usap lang kami. Nang makita kasi kitang niyakap si Faye at sinabing mahal mo siya, nasaktan ako kaya nang hingi ako ng payo. She helped me a lot. Roy, siya rin yung nagsabi sa akin na puntahan ko si Trix. Trix helped me too, saying that making you jealous might spark something inside your heart. I was jealous, alright. Roy murmured. Hinaplos nito ang pisngi niya at dinampi ang labi sa tungki ng kanyang ilong. Pasensya ka na kung natagalan ako, Mahal. I planned for this with the help of my friends. Nang makita ko kayo ni Trix, plano ko nang sabihin sa'yo na mahal kita. Pero natakot din akong hindi mo ko paniwalaan. Kaya siguro nag-effort ako para sa'yo. Okay lang din, maliit na bagay. Basta ba nagawa kitang pakiligin? Nakangising sabi nito. Natatawang hinampas niya ito sa dibdib saka muling sumandal sa balikat nito. This felt like a dream but that's what a reality is. I love you. I love you, Roy. Mahinang sabi niya. Iku van moom, met heel min heart, Mahal. I love you with all my heart. Napangiti si Mahal. Wala sa sariling tumingkayad siya at maagap na hinalikan si Roy sa gilid ng mga labi. He instantly pressed his lips against hers and sealed their forever with a fairy kiss. Woohoo! Party time! Sabi ng isang tinig mula sa kung saan. Ang galing talaga ng plano natin, Razel. Sabi ni Cade. Now, this fucking captain and thinking, oh, as one. Roy nipped her lower lip before letting her go. Nakangiting umiling ito sa kamuling idinikit ang noo sa kanyang noo. They planned this? Gulat na tanong ni Roy. Nagkibit balikat si Mahal. Hindi na siya nagulat na magiging sinan ni Raz ay kinausap si Tinky o si Captain. Mahal was glad she was able to have this happiness with Roy, with or without the help of these obnoxious people. Ikhu van chuchu, Roy.
Pinagtaasan siya ng kilay ni Roy habang tumatawa. What? I love you with all my heart. I love you too, mahal. Shut up and kiss me. Gladly, mahal. Bago pa man masita ni mahal si Roy sa paggamit ng kanyang pangalan, muli nitong hinagip ang labi niya. She closed her eyes and let herself be enamored by his warm kiss. From her crazy ideal man to her crazy obsession over Amaris, Mahal found her crazy love. With Roy. You overdid yourself. Hinubad ni Tinky ang suot na maskara sa kabinalingan si Captain. Nagkibit balikat at saka muling tininan si Mahal at Roy. Yep, she really overdid this time. But she felt fulfilled. Hindi ako makapaniwala na hihingin mo ang tulong ko, sabi ni Captain. Kahit hindi nakikita, alam ni Tinky na nangisingisi ang lalaki. Whatever. Ang lalaki ang hininga niya ng pabor para kausapin ang tennis ring habang siya mismo kumausap kay Triggs. Siya ang nagsabi ng tungkol sa nakita at narinig ni Mahal sa pagitan ni Roy at Faye. They all planned this ending for Mahal and Roy. Tennis ring, Roy's friends planned to make Roy's jealous by using tricks. Plano rin ng mga ito na sa anniversary party magtapat si Roy para ma-feel special daw si Mahal. Kahit maloko mga kaibigan ni Roy, natutuwa naman na iniisip ng mga ito ang best para kay Mahal. Hopefully, they learn something from this dahil siya ay may natutunan. Gagawin ko rin ang ginawa ni Mahal siguro. Wala sa loob na sabi niya. Nagulat siya nang hawakan siya ni Captain sa magkabilang balikat sa kaniyugyog. Huwag, masasaktan ako. Inirapan niya to. Ewan ko sa'yo. So, anong bayad sa pagtulong ko? Ano bang gusto mo? Kiss. Nakangising sagot ni Captain. Isang matalim na tingin ang iniwan ni Tinky kay Captain at tinalikuran. Hindi pa siya nakakalayo nang balikan siya ni Captain. Hinablot niya ang kawalyo ng suot nito saka hinalikan ng magaan sa sulok ng mga labi. Thank you. Nag-init ang pisngi na sabi niya, saka pumunta sa tinutuluyan si Lid. She opened her laptop. May bago siyang plano. Pinuksan ni Tinky ang email at nag-compose ng message para sa 3 babae. To Sweetie, Ara, and Mahal. Project, Love Forever. Good day, girls. I would like to ask a favor from you all. Pwede ko bang gamitin yung mga love story nyo para sa nobelang isusulat ko? Thank you. Always, Tinky. Pagkasend ng email ay may natanggap siyang bagong comment sa blog niya. Thank you so much for the help. Sobrang thank you. I heard what you did from the guys. And I'm really, really thankful. If you need anything, just message me. I'll be forever thankful to you. You gave me so much happiness. We, Roy and I, owe this to you. Thinking out loud, Mahal. Tinky smiled. Hindi na rin masamang maging love fairy. Success.